Day, kabekis. So ito tayo ulit, Becky Works. So medyo nalipasan ng panahon, mga kabekis. Dahil dati puro madalas tungkol sa Lancer ang ina-upload kong videos as a tutorial, mga DIYs. Ngayon may ilalabas akong video tungkol naman sa paano mag-power up. Dati ko na nilabas siyang kabekis at may mga nakagaya na rin ng mga kaibigan natin, ng mga sumuporta. Pasensya na sa mga followers natin sa YouTube na nag-aabang ng mga Lancer kasi na-focus ulit ako sa motor. So ito, ginawa ko yung video. Pwede po ito sa lahat mga kabekis ha, lalo na sa mga old model cars natin. Ngayon, yung nilabas kong video na yung kabekis, naglabas ako ng mas malupit. So ito na po yung double power up lines mga kabekis. Papakita ko sa inyo ng buo yung video sample kung paano ko siya i-build mga kabekis. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung feedback at kagandahan ng naka-double power up line sa sasakyan. Sad to say, nasiraan ako ng alternator noong December. So shoutout kay Press Winston sa kay Boss Elgin. Nakakuha kami ng surplus lang. Ang problema, yung alternator na nakuha ko, maliit. Kasi yung GLXI ko na sasakyan mga kabekis is 90 ampere at malaki. Kasi matic yun eh. So ang nakuha kong alternator is napakaliit. Parang 70 ampere lang mga kabekis. But actually, chinek na rin ng ibang mekaniko, mga tropa. 70 lang, kaya. Eto, makikita nyo kabekis. GLXI, all power matic, kargado ng ilaw, at naglagay pa ako ng sound system. Siyempre, DIY. Kasama ko nagkabit yung bayaw ko. Shoutout, bayaw, B-boy, ongking ko. Siya mismo nagulat. Paano mo ginawa yon? Sound system, walang kurap. Ang liit ng alternator, matic, kargado ilaw, at take note kabekis, double amplifier ako. Papakita ko sa inyo sa loob ng Lancer kung ano yung tutukoy ko. Ako nag-wiring niyan kabekis. 2 araw ko ginawa. At talaga namang kala ko ma-stroke ako. Wala yan, hirap. So pwede tayo sa sasakyan ko mga kabekis. So ito kabekis yung sasakyan ko, si Sandam. So bubuksan ko muna, papakita ko sa inyo kung paano ko in-install yung linya, paano ko in-install yung wirings ng audio system ko. Ito nakakatuwa mga kabekis. Yung sound system ko, puro sponsor. So yung subwoofer, yung kicker ko, galing kay B-boy, kay Bayaw. Yung amplifier na maliit, 2,800 watts, galing po kay June Colliantes. Siya na rin po gumawa ng kahon, yung box. Libre po. Tapos kay Dave Biray, siya po nagbigay ng 4 na JBL speaker ko sa likod na may ilaw. Tapos sa kanya rin po galing yung X12 ko na amplifier na 4,000 watts mga kabekis. Ako lang po gumastos sa installation ko at yung mga wire na ginamit ko matitibay. Napakita ko sa inyo mga kabekis. Mga kabekis, ito yung battery ko. Yan lang yung battery natin. Ito yung wires para sa loob. Sa sound system natin may fuse. Ang dami yun. Naka-double power up ako mga kabekis plus sound system na malakas. So, dito tayo. Tingnan natin yung likod. Ayan yung box ko kabekis. Gawa po ni June Colliantes yan. Sponsored by. So, ito po yung alternator ko kabekis. Bumigay po to. Kasi stock pa po yan. Ang tagal na po, ngayon lang po napalitan. Pero, binilang ko na po siya ng IC. 1,200 pesos. Kaso nung sinalpak namin, ayaw pa rin. So, for rewinding na siya. Gumagana pa naman yung alternator mga kabekis. Tingnan nyo mga kabekis, ang laki niyan. Ikumpara natin sa nakakabit sa akin na alternator. Napakaliit kabekis. Ayan o. 20 amp lang yan kabekis. Ang liit lang. Sabi nga ni Bayaw, paano mo ginawa yun ba? Ba't kayang-kaya? Kaya lahat load. So pakita ko sa inyo yung sa loob. Yung pagkaka-wiring. Ayan kabekis. Pati itong cable po, galing po sa bayo ko. Monster cable. Ayan. Ayan po yung ampli natin. Galing kay paring Dave at yung mga JBL na yan mga kabekis.
So itong apat na JBL po mga kabekis, ito po ang ampli niya sa likod, sa gilid. Bigay lang po yan ni Paring Jun. At ito po para sa sub, pero may splitter po akong ginamit. Ganyan po ang pagkaka-wiring. So naka-2 din ako. Yan yung kabuuan mga kabekis. So mamayang gabi, paandarin natin na nakailaw lahat at nakabayo ang sound system para pakita ko sa inyo. So wala pong capacitor yan kabekis, no? Ayan yung isang amp sa maliit. So double amplifier, kinaya po ng power appliance natin mga kabekis. So stay tuned. Ipapakita ko sa inyo mamayang gabi pag dumilim ang ganap. Saka ako ituturo sa inyo kung paano yung diagram ko ng double power appliance. Ito, di ko pa tapos kabekis, oh. Yan po yung switch ng subwoofer ko. So meaning to say, meron akong control kung gusto kong sumabay yung ampli, gagana yung sub, gagana. Kung ayaw ko naman normal, ito lang. So ayan kabekis, abangan nyo. DIY nyo sa mga kotse nyo, namumblema kayo sa drop RPM, parang hina sumupply. Ito kabekis, oh, 70 ampere lang ang alternator ko, automatic pa yung sasakyan ko. Ang daming ilaw niyan, gumagana lahat, automatic rod bands, servo, lahat yan gumagana mga kabekis. So dapat mahihirapan siya, pero dahil sa double power appliance kabekis, kinaya niya. So ibangan nyo mga kabekis. So mga kabekis, mga kalanser, gaya nga na sinabi ko, magpapagabi lang tayo, pero sumobra ako ng gabi. Plus 11 na ata. Kasi may tinapos ako motor eh. So ito, demo ko sa inyo. Lights on, lahat ng ilaw ko, full blast. Then, pakakabugin ko yung sound system ko. Tignan natin kung kukurap ko o hindi. Yan lang po ang gawa lang ng power appliance. So may nag-message sa akin kanina lang, sabi niya, kanya kumukurap. Sabi ko ito, iba-vlog ko to, yung i-video ko to. Tapos sabi ko, abang mo lang sa YouTube, baka makatulong. Kasi ilalabas ko yung complete tutorial mga kabekis. Naglabas na ako dati yung power appliance version 1. Ito yung version 2. Mismo sa sasakyan ko mga kabekis. Automatic, all power, 96 model na itlog. Tapos yung alternator pa, sabi ko nga kanina, maliit. So pati yung bayaw nga ako, nagulat. Pati yung mga tropa dito, nagugulat paano nangyari yun. So papakita ko sa inyo yung demo kabekis. I-start natin yung makina. Yan. So, pero mga cellphone mo dyan. So, mga kabekis, hindi po USB pa gamit ko ha. Bluetooth lang. Maganda kasi yan kung USB. Ano pangalan? Arkit. So, connect natin yung cellphone ng pamangking ko. Papatulogin natin. Ano yung sounds mo dyan na kumakabog? Mga Blackpink, mga Kali, yung mga, wag yung rock masyado. Mga kumakabog talaga, mga R&B. Yan, Huawei. Anong sounds mo dyan? Headlights. Ito. Dome light. Dome light, tingnan natin, no? That girl, so we back. Lights on mga kabekis.
Bekis, ayun ang katibayan. Hindi tayo nagloloko, hindi tayo nagsisinungaling. Totoo yan. Double power appliance mga kabekis. Sariling version natin yan. Ibabahagi ko sa inyo. Lahat na namang problema sa unstable power ng sasakyan. All model cars mga kabekis. Pwede yan mga kabekis. Mapa EFI engines man yan or mapa carb type. Patay ko lang. Actually, ang ginamit pa namin sa kabekis, online yon. Hindi sa USB, hindi siya. Ibig sabihin ko, sariling akin, sariling version, ibabahagi ko sa inyo mga kabekis. Siyempre sabi ko nga, dapat tayo pare-parehas. Libre ko na ituturo lahat yan, kaalaman ko. Para yung mga namang problema, gaya naman nag-message sa akin mga kabekis. Actually, nung sound setup, ako gumawa, pero sabi ko nga ayoko nang ulitin. Kasi pumuntik ako para ma-stroke. Ang sakit po sa katawan. Kaya sineshare ko na lang po, yung mga gusto magpunta sa akin, mga nakalancer din na gusto dumayo, pasensya na ako, hindi ko yung mapagbigyan. Dahil sa motor talaga, marami ko nakasala. Shoutout po sa mga nagpa-schedule, buong February ko po, puno na. At saka March, meron na rin. Balik tayo, ang sinasabi ko, hindi ko na po maharap yung sasakyan mga kabekis kasi unang-una, macho ko eh. Hindi ko maiyoko, sumasakit. Pag konting ulat ko, parang alam mo yun, nagka-cramps tulad kanina. Sasakyan po yan. Kaya yung pinakipapakita ko sa inyong video mga kabekis, napadali, ilalas ko yung buong harness. Yun ang doon ko ginawa, yung buong harness, tapos salpahan na lang uli. Kung ganun yung ipagagawa nyo sa akin, okay lang. Padala nyo sa akin yung harness, i-double power up ko. Tapos kayo na maglinya papunta sa battery. Saka, shoutout din po pala sa alam nyo, nakakuha na kayo ng idea sa akin. Tapos, parang makakarinig pa ako na hindi maganda sa inyo. Meron kasing nag-chat sa akin, dalawa sila, nag-exchange info silang dalawa. Ginawa naman nila yung power up line version 1 ko. Okay naman. Pero ang sabi nila, ang feedback nila, minamali ko daw sila. Kasi yung relay ko daw baliktad, yung 85 saka 86. Binaliktad ko raw, minamali ko raw sila. Sabi raw nung electrician niya at mechanic. For your information mga kabekis, ang relay po, baliktarin mo 85, 86, parehas po yung baliktaran po talaga yun. Kahit saan ang positive mo, kahit saan ang negative. Unless nilagyan mo ng diode. Kaya nakita niyo may SPD relay ko, may diode. Pag binayad mo, hindi mo na pwedeng baliktarin yung mga kabekis, may diode na eh. Pero yung mga box relay power, hindi, kahit baliktarin mo yan, walang problema yan kabekis. Tapos sabi pa niya, bakit daw hindi ko lang nilabas sa battery? Mas maganda raw yung ginawa niya sa pinakita ko sa vlog ko. Kasi raw yung sa akin, doon ko lang daw kinuha yung power supply ng main. Sa loob din. Kung nanood ka ng buong video ng mga kabekis, sana narinig mo. Sinabi ko nga mas maganda kunin nyo sa labas ng battery ang supply, ng main, ng positive. Tapos yung negative, maglabas din kayo papasok. Ang linaw na sinabi ko, hindi mo narinig yun. Diba? Nagbibigay na tayo ng ideas kabekis, sariling akin to. Tapos, anyway, wala na akong doon. Yung mga nagpapasalamat, yan, yung mga nasa ibang lugar, na mga nagkaroon ng sideline. Para sa inyo talaga to mga kabekis, alam ko, pandemic, at saka ang dami mong nawala ng trabaho. Kaya ito yung ginawa kong opportunity para makatulong din. Hindi naman sa nagmamalaki o nagyayabang o kung ano yung gusto kong palabasin. Ang sa akin lang, gusto ko talaga makatulong na rin. Para tayo lahat. So, meron na nagpasalamat at meron na rin nag-PPM na nagamit niya yung mga power up lines, yung mga DIY ko sa Lancer nila. Sa mga tropa daw niya na ikabit niya at very effective. Kaya ito mga kabekis, mas malupit ko ilalabas ko. Double power up lights. Ayun yung sample. All power, matic, alternator, maliit. What more pa kaya kung yung alternator ko mapagawa ko na. Kasi for rewinding wala akong pera, 3,000 wala akong pera. Padala niyo ako. Yun ang kailangan ko. Pag nag 90 ampere ulit ako, bumalik sa stock, sigurado mas maganda pa mangyayari. Talagang walang pikit na ganun. Walang kurap. Okay? So, salamat, kabeki, sa mga nagpatuloy na naniniwala, nagtitiwala at sumusuporta sa akin. Salamat sa inyo. Dahil nga, like ko sinasabi mga kabekis, itong mga kaalaman na sinashare ko sa inyo, binabahagi ko, mapamotor, mapasasakyan, sariling kaalaman ko to, sarili kong naging idea,
Hindi ko na ipinagdadamot, isi-share ko sa inyo. Kasi sabi ko palagi, lamang tayo pag may alam ka, kabekis. Good day and God bless. So mga kabekis, yung nakikita nyo ngayon ignition switch ng Kia Pride. So kilalas natin to, ang project natin ngayon dito is double power up. So ipapakita ko sa inyo ng actual, paano natin to ipa-power up ng 2 beses na malakas. So kung Kia Pride to mga kabekis, parehas to ng mga Lancer itlog natin. Meron yan ignition 1, ignition 2. Main power niya is white red satin white. Starter itong dalawa. So itong dalawang to hindi mo na kailangan galawin. Yung ignition 1 saka yung starter. Dito lang tayo gagawa. So isang mabilisang gawa lang to mga bekis, panoorin nyo na lang. Tayong Bosch relay, nakaset na, nakabuild na. Ito yung para sa power up na version 1. Mas madali siyang i-wiring mga kabekis pag ganito nakakalas na. So mga kabekis, tapos ko na isang relay natin para sa version 1 na power up. So ito naman yung version 2 natin mga kabekis. SPDT relay ang gagamitin ko, 4 pin, 80 ampere para mas malakas sigurado. So gagamit kayo ng ceramic socket mga kabekis, yung original, makapal yung wire. Tapos yung isang linya po dyan, yan sa gitna, hindi nyo na kailangan niya kabekis kasi 4 pin lang ang ginamit ko eh. Cut nyo na yan dyan. So tapos yung dalawa mga kabekis, i-organize sa sila pagkasamahin na natin. Nakita ko sa inyo ang tamang pwesto niya mga kabekis. So ayan na mga kabekis, tapos na yung na-build natin. So all good na yan, isasalpak na lang yan. Tapos may isang wire yan na extra, yan pula na yan, sa power up yan na version 1. Pwede nyo pang magamit siya mga kabekis sa mga extra accessories nyo. Ulit sinasabi ko mga kabekis, make sure po intact yan, nakahinang, walang loose connection mga kabekis. Kasi malakas po yung power na pumapasok dyan. So ito na kabekis, sa next video, ito yung full diagram tutorial niya mga kabekis. Tuturo ko sa inyo ng mas malinaw. So good day mga kabekis. Ito na yung diagram natin. Yung double power up lines UPS method. Uninterrupted power supply. Sariling version ko yan kabekis, kaya ganyan ang tinatawag ko sa kanya. So Bakerworks version. So subok ko na yan sa sasakyan ko mga kabekis. So bago ko pala simulan to mga kabekis, gusto ko lang kayong i-remind na ang pag-electrical po, ang pag-wiring na yan, makukuha nyo po yan, yung kamukha nung na-attain nung sasakyan ko, basta po tama ang procedure. Kasi po, although tama nga po yung diagram natin, tama yung installation nyo, ay ang problema, hindi po tama yung procedure nyo. Ano po ba yung procedure? Yun yung as per standard procedure. Intact po, naka-wiring, hindi bali yung wire, hindi naipit yung wire. Ganun po ang pag-wiring niya mga kabekis. Huwag nating i-shortcut. Hanggat maaari, kung meron tayong wire na ganyan, tapos baling-bali na ganun, huwag po. Hanggat maaari, ang wire po natin dapat ganyan. Naka-loop.
Huwag po natin hayaan na parang ganyan. Patulis. Hindi ho pwede yan mga kabekis. Hindi ho pwede yung wire mo, tapos ganyan, bumabang ganyan. Baling-bali. May ipit po yung current dyan mga kabekis. Magsisimula pong magsunog yan dito banda. Hindi ho makatawid dito eh. Kaya nakukulangan po ng power yung iba. Yung po ang i-check nyo lagi sa mga nagtatanong bakit po kulang ang power ng mga sasakyan minsan. Check nyo po yung wiring harness nyo. Maaari din po, tunaw na. I mean, worn out na, maitim na, hindi na makatawid yung current. Kaya ganito po ginawa ko sa power appliance. Kanya-kanya pong linya. Isang explanation ko, bakit ko ba ginagawa yung power appliance? Ang theory ko dyan, pinaghiwa-hiwalay ko po ng power yung ACC sa yung ignition 2. So may kanya-kanya silang supply galing sa battery. Kasi kung wala po yung mga yan, makita nyo isang wire lang po galing sa battery. Tapos sunupplyan niya po lahat yan. Di ba nagtataka kayo, ba't pag nag-headlight kayo, bumibitin, nag-on yung radiator nyo, bumabagsak, bumababa yung binor, lahat naapektuhan. Ngayon, nung ginawa ko yung version ko na yan mga kabekis, kaya gumanda yung flow kasi nahiwalay na po. Nagkaroon ng sariling linya to, kumbaga nagkaroon ng apa-aparte siyang power supply. Trigger lang ang kinuha natin dito. Sabihin ng iba, bakit hindi lang itong main ang relayan natin? Pwede po yun, pero mas maganda ko yung ganyan. Mas delikado po kung ito. Once na bumigay po yung relay na overload o nahirapan, masisira, patay lahat po yan. At least ito, kung mayroon magkaroon ng electrical short circuit sa between sa linya nito, sa sinuplayan nito, mapifuse lang tayo rito, kabekis. So, safety pa rin. At hindi ko pala nailagay dito, mga kabekis, yung wire gauge na ginamit ko dyan. Ito, stock yan eh. Stock nila yan. Pero yung kumonek dito, yan ay linya nung sa ceramic socket, okay na po yung taba nun. Pero itong negative po na yan, mga linya na ginamit ko, is ano po siya, wire gauge number 12 po. Pinakasakto 12. Same size po nung stock natin na wiring harness galing sa battery papunta rito sa ignition key. So sana malinaw mga kabekis no, yung mga tinuturo ko. Hindi po ako experts no, hindi ako engineering, pero kasi yan, basihan ko na yan, theory ko na yan. Siguro sa experience natin mga kabekis, sa lawak natin, sa araw-araw na ganyan ang kaharap natin, mga electrical wirings, nakukuha rin natin yung point. So ang pinakamaayos dyan kabekis, sabi ko nga, itama nyo po yung installation procedure mga kabekis. So balik tayo. ACC, cut, ito yung linya niya na, stock na linya po yan ng ACC natin. Cut mo po yon, connect mo po yung pinagputulang galing sa susihan, lagay mo po sa 85. Then sa 87 po, Bosch relay po yan. So dalawa yan, may contact po yan ha. Parehas po may contact yan. So 87 po, kahit alin po sa dalawang yan, ilagay mo po dun sa kaputol, papunta ng fuse box yun, okay na po. Tapos meron po tayong lalabas sa 30 ng relay natin, Bosch relay. Lagyan nyo po ng fuse sa 30 amp. Diretso nyo po sa battery. Okay. Ano naman ho itong ground? Hanap po kayo, labas din po kayo sa engine bay. Meron pong tornilyo doon, itap nyo po sa tornilyo doon mga kabekis. Tapos maglabas ulit kayo ng bagong wire sa tornilyo na yon. Kumbaga dalawang terminal pin na siya. Maglabas ulit kayo doon, tapos magpagapang ulit kayo, diretso po sa battery. Yun po yung sasabi ko, jumper to jumper. Huwag nyo pong ito, yung i-relay diretso po sa battery. Hindi ko po ina-advise yun as per theory ko ha. Yung iba kasi ganun ang ginagawa, dinadiretso na po sa battery. Mas maganda po yan, ilagay nyo muna sa body ground bago sa battery. Kasi sabi ko nga po, pinakamagandang kinukuhaan ng ground ang body ground mga kabekis, hindi po ang diretsong battery. Kaya kung mapapansin nyo yung mga sasakyan nyo mga kabekis, yung mga engine bay nyo, buksan nyo, yung battery nyo, tumalon muna sa body ground. Yung battery nyo sa stock, tingnan nyo, silipin nyo po. Kung dito to yung sinasabi ko. May kita nyo yung battery nyo, tumalon muna sa body ground, bago tumalon po sa kung saan-saan na. Then starter. Tingnan nyo po yon. As per theory, ganun po talaga ang tama. Body ground ang pinakamagandang kinukuhaan ng mga supply ng negative. So, tapos tayo dyan. Bosch relay po to, may isa pa po rito. 87. Yan po, kung meron kayo lalagyan ng ibang accessories. Tulad ko, may mga underlights ako. Nakita nyo yung mga ilaw ko sa eagle eye, sa ilalim, may ilaw ako sa loob. Ito po, pumunta po yan sa switch ko. Halo switch. Mayroon po ang bilog din na may umilaw, di ba, sa video ko. Yung halo switch ko po, pumasok po yan dyan, lumabas yan sa mga ilaw na. Okay? Nagamit ko pa yan. Yung subwoofer ko po, dyan ko rin po pwedeng kunin. Switch ulit sa subwoofer,
lalabas doon papunta sa remote nung amplifier, yung REM. So okay na po tayo dyan. Yung starter po sa ignition mo, wag nyo na pong gagalawin yan. Sila na ho kasi dalawa may contact yan pag on ng susi sa dulo. So punta tayo sa ignition 2. Yung ignition 2 po, ang sinusuplayan po niya mga kabekis, may mga fuse box din yan sa relay ng alternator, ng ano pa ba? Basta yung pangalawang susi, ano ba yung nag-activate doon? Karamitan yung mga ano yun, yung mga indicator, yung oil natin, di ba, nandun. Pag on mo ng pangalawang susi. So, nakahiwalay na rin yun, mga kabekis. So, sasabihin nyo magkakaroon ng problema. Actually, sa akin po, mga kabekis, ngayon ko lang nagawa yung video, pero matagal ko nang nakakabit po sa akin yon. Tapos, nag-upgrade pa ako ng sound system. Dapat nung ko pa ipopost tong video na to, pero hinintay ko muna matapos ko yung sound system ko para talaga mas mapakita ko sa inyo kung gaano ba katindi yung double power appliance, kung gaano ka-effective. So since January 1 po, naikabit ko yung sound system, pero noon pa ako naka-double power up. Nung nasiraan nga lang ako ng alternator, kaya doon nagpalit ako kung kaya. Kinaya. Kaya the best kako itong mga to. So wala ako yung magiging problema mga kabekis. Basta sundan nyo po ng tama yung wiring procedure. Dito po, ang ginamit ko po, makita nyo, SPDT relay. Kasi po mas matataas to, 80 ampere o 100 amp. Dahil mas malalaki na po ang load na susuplayan nitong relay na to eh. Relay po ng compressor, dyan din po galing sa ignition to yan eh. Maraming sinuplayan yan, mabibigat na load. Kaya po, ang ginamit natin is 80 or 100 ampere na SPDT or SPST relay. Makita nyo po huwag nyo kakalimutan, nag-diode ako kabekis 3 amp diode lang po ginamit ko dyan. 3 ampere. Nakaharap po sa positive. 86. Sabi ko nga kahit magkabaliktad okay lang. Pero pag nag-diode, hindi na ako pwede magkabaliktad dyan. So same procedure kabekis, cut nyo yung ignition to nyo. Nakalimutan ko yung kulay. Kasi ito ACC solid blue eh. Ito yata nakalimutan ko. Blue black ata. Basta ganon. Cut nyo po yan. Yung galing sa susian pupunta po sa 86. Then yung kaputol po tatakbo po sa 87. So yung 30 po nito ng SPDT SPS relay natin na 80 amp, tatakbo rin po yan sa battery. Pero may fuse din po akong 30 ampere. For safety yan mga kabekis. Ngayon, kaya hindi ko muna nilabas yung video na to. Siyempre gusto ko muna makasiguro, baka sumablay. Kaya tinrayan ko muna sa akin mga kabekis. Almost 1 month, nagsa-sound system ako. Binabayo ko na binabayo. Kahit malit yung alternator ko, kaya. Wala ako naging problema sa short circuit at hindi po umiinit yung wirings ko. Okay? So, malakas ang loob ko na i-post at i-share sa inyo. Ako po ang tao, ang ugali ko, tinatry ko muna po sa akin or sa ibang customer bago ko po nilalabas or binablog, bago ko i-share, gusto ko na try ko muna ng personal. Okay? Ngayon, yung 85 natin, siya po yung negative natin ngayon, ganun ulit po, body ground. Or kung doon sa video ko magkasama yung dalawang relay ko, mga kabekis, di ba? Pinagdikit ko na. Total, magba-body ground na tong isa, pwede yung diretso siya top na pagsamahin nyo na. Tapos body ground, sabay, battery po. Okay? Ganyan lang kabuuan mga kabekis. Kung titignan nyo, napakasimple. Pero ako kasi nahihirapan ako sumuksok sa ilalim. Nakaluhod. Diba? Kaya kung kaya nyo ugutin yung buong ignition key nyo kabekis, hugutin nyo. Ayan po, double power appliance. Nakita nyo, puro sa battery na ako dumaretso, no, kabekis. Sabi ko kanina, as mentioned earlier, medyo may magandang comment na bakit daw doon ko tinap sa dito ko lang kinuha yung mga power na relay. Kasi po, maganda pa yung harness ko eh. Smooth pa, hindi siya lumang-luma, kaya nagagamit ko pa. At tinetester ko naman po kung ilan ng volts kayang iba to. Maganda pa mag-flow ng kuryente. Okay? Pero pinaka-the best po yan. Battery po kayo dumiretso mga kabekis. So sana kabekis, itong tinuro ko sikretong paraan ko yan kabekis, sariling knowledge ko yan. Pero kapaki-pakinabang po yan. Lalo na po sa mga nagdi-DIY at yung mga tumatanggap ng gawa, customer, okay pong pagkakitaan yan, pero sana ibigay nyo yung the best nyo na pagka-electrical sa mga nagiging customer nyo. Huwag po natin isipin agad na kumita or magkapera. Huwag natin hayaan ma-compromise mga kabekis.
Kasi kung maganda po ang pagkaka-wiring installation mo, kabekis, yung isang customer na po yan, magiging 100 po. Bakit? Dadami po yan. Ire-recommenda ka niyan. Pero kung yung isang customer naman, versus sa isang customer na hindi nagustuhan yung paraan na pag-wiring mo, asahan mo, kabekis, hindi ka matatambakan ng schedule. Hindi ka magkapasukan ng bagong customer. Kahit maganda pa yan shiner mo ng knowledge na to. So, ganun, kabekis. Huwag niyo kalimutan, palagi, thumbs up nyo, subscribe, i-share nyo, para lahat tayo mga kabekis may alam. So, good day and God bless po sa inyong lahat.